Dominant Protector. Credit to the author. 6,751-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Guro ng lungsod ng Thunder Eagle. Pagpasok sa lungsod, sabay-sabay siyang sinalubong ng ilang gwardya, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Malinaw na hindi nasayang ang prestihiyo ni Terence sa Broken City. Binati ni Terence ang mga gwardya ng may ngiti at nakita niya si Cynthia na may pandama sa espiritu. Nakatanggap ng senyales ang babaeng may dalawang mukha at tumakbo palapit ng may ngiti. Maya-maya, nagkita sila malapit sa mga tarangkahan ng lungsod, at ngumiti si Cynthia habang hinihila pabalik si Terence. Kuya Adrian, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tingnan mo ako, ayos lang ako. Hinayaan ni Terence na hawakan ni Cynthia ang braso niya habang nakayuko ito ng may mainit na ngiti. Medyo malaki ang tiyan niya, pero isa pa rin siyang maalaga na babae. Oo, maganda naman. Hindi ako nawala ng braso o binti. Nakataas at nakayuko ang ulo ni Cynthia habang lumilingon kay Terence, at paminsan-minsan ay tumatango. Sige, babawiin ko na ang mga sinabi kong pag-aalala. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, gusto ba ng lalaking ito na makita siyang mawala ng braso o binti? Kuya Adrian, sino ang taong ito? Tumingin si Cynthia kay Terence at lumingon, na parang ngayon lang niya napansin ang lalaking may suot na sombrero. Bakit siya nakasuot ng sombrerong kawayan? Dahil ba sa masyadong pangit siya? Mga inosenteng salita lamang ang magdudulot ng tunay na pinsala. Napansin ni Terence na natigilan sandali ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero. Sa totoo lang, nagtataka siya, sinasadyang nabunyag ba ni Cynthia ang katotohanan? Ito ang misteryosong lalaking nakaabo. Maaari mo siyang tawaging matandang abo, o maaari mo siyang direktang tawaging kulay abong sombrerong kawayan. Napangit si Terence nang ipakilala niya ang mga ito kay Cynthia. Pagkatapos ay humarap siya sa lalaking may kulay abong sombrero, si Cynthia ito, ang taong gusto kong iuwi. Pwede mo akong tawagin kahit anong gusto mo, basta't masaya ka. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang lalaking may kulay abong sombrero at nagpas siyang huwag ng makipagtalo sa batang walang hiya. Kumusta, matandang kulay abong may sombrerong kawayan? Ngumiti si Cynthia ng inosenteng magalang at magalang na binati ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Pero ano ba itong kulay abong sombrerong kawayan na ito? Pinipigilan ni Terence ang kanyang tawa, bihira para sa babaeng may dalawang mukha na magsabi ng isang bagay na gusto niya. Kuya Adrian, saan mo ako dadalhin? Humarap si Cynthia kay Terence pagkatapos batiin ang matandang kulay abo. Gusto akong ilayo ng lalaking may kulay abong sombrero mula sa inabandonang lupain, kaya bumalik ako para isama ka. Tumingin si Terence sa magkapatid na yon sa likod ni Cynthia, sabi ni matandang Huey, isa na lang daw ang kaya niyang dalhin, kaya hindi niya pwedeng dalhin ang dalawa mong kapatid. Plano mo bang sumama sa akin o manatili sa kanila? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Mocking at Horen, at may bakas ng takot ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Sabay silang tumingin kay Cynthia. Kung magkakaroon sila ng pagkakataong umalis sa inabandonang lupain, walang gustong manatili, ngunit kung kailangan nilang manatili, umaasa ang magkapatid na lalaki ng pamilyang yun na makakasama nila si Cynthia. Magkasamang magbahagi ng mga biyaya at paghihirap. Ganoon ba? Sayang naman. Hindi ko ba pwedeng isama ang panganay na nakatatandang si brother yun at ang pangalawang nakatatandang si brother yun? Puno ng panghihinayang ang mukha ni Cynthia. Kumurap-kurap siya sa pananabik, umaasang pag-iisipan muli ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Hindi natin kaya. Lumingon ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan sa gilid at malamig na tumanggi. Masyado nang luma ang sombrerong kawayan ni matandang abo para magdala ng napakaraming tao. Kung hindi niya ipinangako kay Terence, hindi niya dadalhin ang batang babaeng ito. Sige, kung gayon, ang panganay na nakatatandang si brother yun at ang pangalawang nakatatandang si brother yun ay mananatili na lamang. Agad na tinanggap ni Cynthia ang katotohanan. Little junior sister, iiwan mo na lang ba kami ng ganito? Napabuntong hininga si Horen sa hindi makapaniwala. Sabay tayong dumaan sa hirap at ginhawa, tapos aalis ka na lang ng ganoon-ganoon.
Pangalawang senior brother yun, huwag naman sana kayong ganito. Walang pagpipilian si Little Cynthia. Pumirma na kami ni Kuya Adrian ng kontrata. Kailangan ko na siyang balikan. Ipinakita ni Cynthia ang kanyang kawalan ng kakayahan at itinaas pa ang kanyang kalingkingan. Kung hindi ako aalis kasama ang kuya na si Adrian, hindi niya magagawang panagutan si Little Cynthia, at hindi niya matutupad ang ating kasunduan. Hindi ba't ilalagay ko siya sa alanganin? Tiningnan ng magkapatid na yun ang maliit na daliri ni Cynthia. Natulala. Ano ba to? Nangako nga si Terence kay Cynthia na ibabalik siya nito, pero pwede naman sana siyang hindi. Ngayong sinabi na niya ito ng ganito, kasalanan ba na hindi niya gusto na ibalik siya nito? Nanginig ang bibig ni Terence, pareho pa rin ang itim na maliit na loli na may tiyan, pareho pa rin ang recipe, pareho pa rin ang lasa. Normal lang ito. Kuya Adrian, sa tingin mo ba tama ang sinabi ni Little Cynthia? Hindi nakalimutan ni Cynthia na hingin ang pagsang-ayon ni Terence. Ang inosenteng ngiti sa kanyang mukha ay nagpaisip sa mga tao na parang bata siyang nagsasalita. Si Terence lang ang nakakaalam kung paano manligaw ng bata. Kung sino man ang umakto sa itim ang tiyan na maliit na loli na parang bata ay tiyak na ituturing niyang tanga. Ha! Tama ka talaga. Nag-thumbs up si Terence sa kanya. Hindi lang pala may dalawang mukha ang babae, makapal din ang balat niya. Maganda ang kinabukasan niya. Mga kapatid na yon, kahit si Kuya Terence ay nagsabing tama si Little Cynthia, malamang totoo iyon. Ngumiti ng malaki si Cynthia kay Terence bago humarap sa magkapatid na yon. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaalis na si Ching, agad niyang kokentaken ang academy at hihilingin sa academy na makipag-ayos sa sekta sa bundok para magbukas ng daanan para makalabas ka. Kahit papayag man o hindi ang sekta sa bundok, bubunot muna siya ng cake at bibigyan sila ng pag-asa. May isa pa akong bagay. Mga nakatatandang kapatid na yon, pagkatapos nating umalis, iiwan ko sa inyong mga kamay ang sirang lungsod ng Yin. Ikaw ang gumaganap na Panginoon ng lungsod ng sirang lungsod ng Yin, kahanga-hanga. Malamang nadama ni Cynthia na hindi tama na iwanan silang dalawa, kaya sinubukan niya ang lahat para maakit sila. Dahil hawak niya ang control array flag, walang sino man sa Broken City ang maglalakas loob na sumuway sa iyo. Kung hindi dahil sa pangako ni Kuya Adrian, gusto ko ring manatili at maglaro bilang City Lord. Gusto sanang sabihin ni Terence na ayos lang, pero alam niyang agad na magagalit sa kanya si Cynthia kapag sinabi niya iyon. Para sa kapakanan ng hinaharap, mas makabubuting huwag pukawin ang maliit na loli na may itim na tiyan. Pwede mo bang bilasin? Nagmamadali ako. Hindi na nakatiis ang lalaki at pinilit si Terence. Walang magawang ibinuka ni Terence ang kanyang mga kamay, indikasyon na wala na siyang magagawa. Mabuti na lang at narinig din ito ni Cynthia. Lumingon siya at ngumiti sa lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Matandang kulay abo, huwag kang mag-alala, matatapos din ako agad. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang paghikayat sa dalawang magkapatid ng pamilyang yun. Napakabilis niyang nakamit ang mga resulta. Sa katunayan, wala nang ibang pagpipilian sina Mochen at Horian. Kung ayaw silang dalhin ni Terence, hindi nila siya mapipilit. Kaya silang patayin ni Terence gamit ang isang kamay. Little junior sister, ayos lang kung mananatili tayo, pero kung makasalubong tayo ng isa pang rat tide at atakihin ng kayaig ng mga bubuyog ang lungsod, natatakot ako na hindi natin sila mapipigilan. Napangiwi si Mochen at inamin na hindi siya kasing galing ni Cynthia. Kung hindi dahil sa pamumuno ni Cynthia, malamang ay inatake na ng mga daga at bubuyog ang sirang lungsod ng kasalanan bago pa man bumalik si Terence. 6,752. Senior brother yon, napakamapagkumbaba mo. Pareho kayong mga henyo ng academy, at tiyak na hindi kayo mas masahol pa kay Little Cynthia. Kung talagang makakaharap ninyo ang rat tide at ang kayaig ng mga bubuyog na umaatake sa lungsod, tiyak na mas magaling kayo kaysa kay Little Cynthia. Patuloy silang pinalakas ng loob ni Cynthia. Kung hindi lang dahil sa katotohanang maaaring mailigtas niya sila sa hinaharap, hindi sana niya sinayang ang kanyang hininga sa pagsisikap na aliwin sila. Hehe. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa rat tide at sa kolonya ng bubuyog. Umubo si Terence, naglagay kami ni matandang Huwei ng bitag at pinatay ang lahat ng daga at bubuyog sa inabandonang lupain.
Higit sa lahat, kahit na may maliit na bahagi ng mga daga na nakatakas, kung wala ang maraming tao, imposibleng dumami ng marami ang mga bubuyog at ang mga daga. Nana, narinig mo ba yon? Napatay na ni Kuya Leing ang lahat ng daga, kaya ligtas ka rito. Magagawa mong anumang gusto mo bilang Panginoon ng sirang lungsod. Ikinumpas ni Cynthia ang kanyang mga kamao para palakasin ang loob ng dalawa, hindi nakalimutang bumaling kay Terence. Napakalakas ni Kuya Adrian, napatay niya pa ang lahat ng Darkness Magical Beast ng mag-isa. Naku, pasensya na, nakalimutan kong nandyan pa pala ang sombrerong kawayan ni Gray. Napakalakas mo rin. Naikuyom ng lalaking nakasuot ng abuhing sombrero ang kanyang kamao, iniisip na baka baliwalain na lang siya ni Terence. Akala ba niya ay tagasunod siya ni Terence? Hindi niya alam kung ano ang relasyon ng babae at ni Terence, makikipaghiwalay kaya si Terence sa kanya pagkatapos itong mapatay. Tahimik na nagkalkula ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero sa kanyang puso. Hindi niya alam na iniisip din pala ni Cynthia kung posible bang mapaalis ang lalaking ito at gamitin ang paraan para makapasok at makalabas sa inabandonang lupain para sa kanyang sarili. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pagkakaiba ng lakas, si Cynthia ay walang tiwala sa sarili. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi niya kayang paniwalaan. Ano man ang mangyari, walang ibang magawa ang magkapatid kundi ang manatili sa lungsod ng Starfield at maging mga acting Castellan. Binigyan din sila ni Terence ng mga watawat ng Pormasayon upang kontrolin ang lungsod ng Starfield. Kung wala ang banta ng mga daga at bubuyog, ang natitirang mga nakatagong banal na mata ng demonyo, ang anino ng Diyos na leon na lumalamon ng anino, at ang iba pa ay makapangyarihan, ngunit hanggat hindi umaalis ang magkapatid na yon sa lungsod ng Starfield, hindi sila dapat malagay sa anumang panganib. Pinanood ni na Mocking at Horen ang paglaho ng liwanag mula sa mga talisman sa teleportasyon sa labas ng lungsod. Hindi nila alam ang iisipin. Mula ngayon, sila na lang ang dalawang magkapatid na natitira para umasa sa isa't isa. Marahil ay mas makabubuti para sa kanilang relasyon na mapabuti. Sa isang bakanteng lambak sa inabandonang lupain, nagliwanag ang talisman ng teleportasyon, at lumitaw ang tatlo. Saan ba ang lugar na ito? Rehiyon ng dagat na may klaseng mistiko. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar at wala siyang nakita, pero sa tingin niya ay wala pa sila sa dagat ng mystic class. Nasa abandonadong lupain pa rin tayo. Dito na dapat umalis, mahinahong sabi ng lalaking may kulay abong sombrero. Casual na sagot ni Terence at nagpatuloy sa paghahanap gamit ang kanyang spirit sense, ngunit wala siyang nakitang anumang senyales ng mga Pormasayon o daan palabas ng inabandonang lupain. Matandang kulay abo, paano tayo aalis? Parang walang kahit ano rito. Tumingin sa paligid si Cynthia at pinagmasdan ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ng may paghihinala. Hindi mo naman naalala ang lugar, di ba? Masama ba ang memorya mo dahil matanda ka na? Tumahimik ka. Kung hindi, papatayin kita. Hindi tumingin ng mukha ang lalaki kay Cynthia at pinagalitan ito ng matindi. Hindi siya magtitimpi dahil lang sa cute nitong bata. Kung hindi lang dahil kay Terence na nakatayo, baka napatay na niya si Cynthia. Namutla ang mukha ni Cynthia, at sumangot siya, hindi na nagsalita. Ang kaawa-awang tingin niya ay talagang nakakasakit ng puso. Kung wala lang sana siyang attack talisman of the splitting stage sa kamay niya. Napatalon si Terence at mabilis na tumingin kay Cynthia. Wala siyang pakialam sa pagpatay sa isa sa mga masters mula sa gitna, ngunit ang problema ay kailangan pa rin nila ang sombrero upang mailabas sila sa inabandonang lupain. Kung papatayin niya ang susi, hindi ba sila magugulat? Mabuti na lang at hindi ordinaryong bata si Cynthia, at agad niyang naunawaan ang tindi ng sitwasyon. Pinisil lang niya sandali ang attack talisman sa kanyang kamay bago ito itinago. Hindi niya man lang nakita ang mga mata ni Terence. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang muli ang ngiti sa mukha nito. Tama, papatayin niya ito pagkalabas nila sa inabandonang lupain. Ilang beses na umikot ang mga mata ni Cynthia na parang mga itim. Sa katunayan, plano niya sanang hampasin ang kulay abong sombrerong kawayan kapag umalis na sila sa inabandonang lupain. Marami naman siyang mga anting-anting pang-atake, kaya hindi niya kailangang mag-alala na masayang ang mga ito. Kahit hindi niya mapatay ang lalaki, nandito pa rin si Terence, at maaari siyang makatakas anumang oras.
Alam ng lalaking may kulay abong sombrero ang maliliit na panlilinlang ni Cynthia, pero wala siyang pakialam. Isa lamang itong batang babae na hindi pa nakakarating sa simula ng kanyang cultivation. Akala ba niya ay kaya niya itong labanan gamit ang ilang anting-anting na pang-atake na panghahati ng dagat? Isang biro. Kung maiinis siya nito, papatayin niya lang ito, at hindi makakapagsalita si Terence. May kanya-kanyang iniisip silang tatlo. May inilabas ng kahon na metal ang lalaking may kulay abong sombrero. Maingat niya itong pinagmasdan sa isang bukas na lugar ng ilang sandali, pagkatapos ay maingat na inilapag ito. Tumaas ang kilay ni Terence, may hula na. Ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay nakarating sa abandonadong lupain hindi sa pamamagitan ng teleportation formation, kundi sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa Central Hub. Walang duda, ang teknolohiya ng Central ay talagang umabot na sa antas na higit pa sa kasalukuyang panahon. Kung naroon si Jenny, malamang ay kaya niyang basagin ang mekanikal na cabinet at ang metal na kahon sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit walang magagawa si Terence tungkol dito. Kulay abong sombrerong kawayan, paano natuklasan ng sentro ang inabandonang lupain? At paano mo naisip ang paraan ng pagpasok at paglabas? Nagkunwaring walang pakialam si Terence habang nagtatanong, hindi inaasahan ang isasagot ng lalaki. Inabot ng lalaking may kulay abong sombrero ang kamay at inoperahan ang kahon na metal ng ilang sandali. Ang panisukat na kahon ay lumikha ng tunog ng pag-click na parang isang transformer, at di nagtagal ay bumuo ng isang arkong metal. Aksidente lang yon. Nang akala ni Terence ay hindi siya pinapansin ng lalaki, biglang nagsalita ang lalaki, aksidente ang pagkakatuklas sa lugar na ito, at aksidente rin ang pagpasok at paglabas. Maniwala ka man o hindi, oo. Sinong maniniwala sa'yo kung ganyan ka lang ka-casual? Muling isinumpa ni Terence ang sarili, pero ayaw rin niyang sabihin ang totoo, pareho lang sila. Isang beses lang magagamit ang arkong metal na ito. Pagkatapos nating madaanan ito, kusang masisira ito. Kung gusto nating makapasok sa inabandonang lupain sa hinaharap, kailangan natin itong likhain muli at hanapin ang lokasyong ito. Sa totoo lang, sa palagay ko ay hindi na natin ito magagawa muli. Hindi alam ng lalaki ang iniisip ni Terence at ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya. Nagsimulang maniwala si Terence na aksidente lang ang pagpasok ni Central sa inabandonang lupain. Dahil aksidente iyon, nagpadala sila ng isang makapangyarihang eksperto sa nawasak na dagat para mag-imbestiga. Tila may katuturan naman, pero tila hindi rin tama. Kumunat ang noo ni Terence nang magpasya siyang huwag itong pansinin. Hindi naman talaga siya bibigyan ng Central ng teknolohiya para makapasok at makalabas sa inabandonang lupain. 6,753. Matapos ganap na mabuo ang arkong metal, ang arko sa gitna ay nagsimulang dumaloy kasabay ng kuryente. Sandali itong pumutok bago ito tumigil, na bumuo ng isang asul at puting pinto ng liwanag. Tara na. May limitasyon ang oras ng pintong ito. Kusang masisira ito pagkalipas ng 10 segundo. Mabilis na tinapos ng lalaki ang kanyang sasabihin at pumasok sa pinto nang hindi na hinihintay ang sagot ni Terence. Hindi ganoon katagal ang 10 segundo, pero para kina Terence at sa iba pa, sapat na ang 10 segundo para tumakbo sila ng ilang libong metro. Kaya pagpasok ng lalaki, sinemyasan ni Terence si Cynthia na mauna bago sumunod. Maya-maya pa, lumabas si Terence mula sa pintong may ilaw. Sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman na parang na-teleport siya. Para siyang pumasok lang sa isang pinto. Hindi naman ito kakaiba. Hindi ba ito teleportasyon? Natigilan si Terence at lumingon para tingnan ang pintuang bakal. Hindi na niya hinintay na pag-aralan itong mabuti, ang arkong metal ay nagsimulang maglabas ng maliliit na arko ng kuryente at marahang sumirit. Parang sesubog na ito. Sabay na umatras ang lalaki at si Cynthia, at hindi na naglakas loob na magtagal pa si Terence. Nang sa wakas ay tumigil na siya, sumabog ang pintong bakal at nawala. P*K. Paano nangyaring may 10 segundo? Kung talagang naniniwala siya sa lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, masisiraan siya agad ng bait. Hindi nga ito isang teleportasyon. Isa lamang itong maliit na puwang sa pagitan ng dalawang magkapatong na espasyo na pansamantalang nabuksan gamit ang mga teknolohiyang pamamaraan. Walang pakialam na sabi ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, na para bang sa tingin niya ay hindi iyon malaking bagay.
Biglang napagtanto ni Terence na ang lugar na ito ay ang hangganan sa pagitan ng dagat ng Mystic Class at ng abandonadong lupain. Kung ganoon, maaari kayang dahil ito sa bitek sa Silang Formation. Ngunit ang tanong ay, paano natagpuan ng sentro ang bitek na ito? Pinalawak ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu at alam niyang ito ay isang sulok ng isang sinaunang kagubatan. Walang gaanong tao rito, at wala ring gaanong mga halimaw. Matapos mawala ang arkong metal, nawala rin ang puwang na nagdurugtong sa inabandonang lupain. Anong ginagawa ng sentro rito sa ganitong kalayuan na sulok? Hindi sinasadyang natuklasan lang ba talaga na nakapasok sila sa siwang ng inabandonang lupain? Kumunat ang noo ni Terence, pero hindi siya nagtanong. Sige, ngayong nakalabas na tayo sa abandonadong lupain, anak, gusto mo pa ring kumilos. Biglang lumingon ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero kay Cynthia, at tumaas ang kanyang aura. Nagulat si Cynthia. May balak talaga siyang palihim na umatake, pero dahil nalusutin siya ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, hindi na siya nang ahas na gawin itong muli. Matandang kulay abo, anong sinasabi mo? Bakit siya sinaktan ni Little Cynthia? Puro mga bata lang ang alam mong apihin. Humahadjejek si Cynthia at hinawakan ang pantalon ni Terence, marahang inalog ito. Kuya Terence, inaapi ni Kuya Gray si Little Cynthia, kailangan mo siyang ipagtanggol. Hindi napigilan ni Terence ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Kung hindi lang dahil sa kanyang kapatid, malamang tinuruan din niya ng leksyon ang isang batang babaeng may itim na tiyan. Huwag kang magpakababa sa antas ng isang bata, sombrerong kulay abo na kawayan. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong kalagayan? Ayaw ni Terence na magkagulo sina Cynthia at ang lalaking may kulay abong sombrero. Hindi pa ito ang tamang panahon para makipagtalo kay Central, at takot na takot siya sa lakas ng misteryosong lalaki. Hindi naman ako nagmamadali, pero dahil nabanggit mo na, sasabihin ko na sayo. Humajejek ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at itinaas ang kanang hinturo. Isang bagay. Gusto naming kontrolin ang wormhole. May karapatan ka nang gamitin ito. Hindi ka pa rin ba kontento? Bahagyang umangat ang mga labi ni Terence, hindi man lang nagulat. Ang pinakagusto ng Central ngayon ay ang karapatang malayang makipag-ugnayan sa sekular na mundo. Imposibleng ibigay sa iyo ang kontrol. Ang mga kondisyon mo ay lampas sa kaya kong pagsang-ayunan. Paano magiging sapat ang karapatang gamitin ito? Kailangan niya ng kontrol, kahit kalahati lang nito. Pagkatapos niyan, gagamitin natin ito bilang kasangkapan para pareho nating kontrolin at gamitin. Pipirma tayo ng hiwalay na kasunduan na anuman ang mangyari sa pagitan natin sa hinaharap, hindi nito maaapektuhan ang paggamit at pagkontrol ng magkabilang panig sa wormhole. Sinabi ng lalaki ang lahat ng sabay-sabay at tahimik na naghintay sa sagot ni Terence. Kumunat ang noo ni Terence. Malinaw na pakiramdam ni Zongzin ay hawak niya ang wormhole, at parang may ibang taong tumutusok sa lalamunan niya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makontrol ang wormhole. Pero kalahati ng kontrol ay hindi imposible, alam ng lalaki ang kinahinatnan ni Terence, at naniniwala siyang papayag si Terence sa kondisyong ito. Kailangan kong pag-isipan yan. Hindi ko pa mabibigyan ka ng sagot ngayon. Pag-uusapan natin yan sa susunod na i-renew natin ang kontrata. Bulong ni Terence sa sarili. Pumayag sana siya, pero hindi agad-agad. Kailangan niya itong pag-usapan kahit papaano kay Jenny. Tutal, siya naman ang namamahala sa wormhole. Oo. Pero kailangan mong tandaan, ito ang kondisyong ipinangako mo sa akin, at hindi ito labis-labis. Wala kang karapatang tumanggi. Napakaganda pa rin ang reputasyon mo. Sana ay mapanatili mo pa rin iyan, sabi ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan ng may bahagyang ngiti. Sigurado siyang sasang-ayon si Terence, at walang masabi si Terence. Kumurap si Cynthia at tumingin kay Terence at pagkatapos ay sa lalaking may kulay abong sombrero. Hindi niya alam kung anong wormhole ang pinag-uusapan nila, pero halatang may mahalaga itong bagay. Kailangan niya itong tandaan sa kanyang puso at mag-isip ng paraan para maunawaan ito mamaya. Sandaling napuno ng mga iniisip ang isipan ng itim na loli. Inisip niya kung dapat ba siyang gumawa ng aksyon upang ipaglaban ang ilang benepisyo para sa kanyang sarili. Sa huli, nagpasya siyang maghintay at tingnan. May ilang pabaya pang sinabi si Terence bago tumalikod at umalis ng malamig, hindi man lang nag-abalang bumati.
Gayunpaman, nagkasundo ang dalawa. Hanggat sumasang-ayon sina Terence at Jenny, maaari silang gumawa ng hiwalay na kontrata para sa kontrol ng wormhole kapag ni-renew nila ang kontrata. Sige, balik na tayo sa Mystic Division. Alam mo ba kung nasaan tayo? Pagkaalis ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero, itinabi ni Terence ang maskara. Dapat ay mayroon ka ng positioning talisman ng lugar ng Xuanxi, tama ba? Ayon sa intuition ni Terence, ang pamilyang Wang ay isang sinaunang pamilya ng mga Pormasayon, at hindi nila hahayaang maligaw ang kanilang mga direktang inapo sa mahiwagang dagat ng dibisyon. Kung pag-uusapan ang pinagmulan, kahit ang mga nangungunang paaralan ay maaaring hindi kasing lakas ng pamilyang Wang. Huwag kang mag-alala, Kuya Terence, hayaan mong tingnan ito ni Little Cynthia. Matalino si Cynthia para hindi magtanong tungkol sa wormhole. Sa halip, tiningnan niya ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Terence kuya, ang lokasyon ni Little Cynthia ay walang marka sa formation. Nasa isang sinaunang kagubatan tayo, walang senyales ng ating lokasyon. Nandilim ang mukha ni Terence, tila hindi naman pala ganoon kaganda ang pundasyon ng pamilyang Wang. Terence, bro, huwag kang mag-alala. Isa lamang itong sinaunang kagubatan, hindi naman malaking problema. Nakaramdam ng hiya si Cynthia, kaya mabilis niyang ipinakita ang kanyang kakayahan. Gagamit tayo ng teleportation formation, gaano man kalaki ang kagubatan, palaging may hangganan, di ba, Terence, bro? Isang alibugang batang babae. Gusto mo bang ipagmalaki ang iyong kayamanan? Gaya ng inaasahan, ang isang pamilyang anting-anting at maharlika ay may malalim na pundasyon. 6,754. Hindi masama ang ideya mo. Hanggat natutukoy natin ang direksyon ng teleport, makakaalis tayo sa kagubatan. Pinuri siya ni Terence, napakahirap ng babaeng may itim na tiyan kaya mga anting-anting na lang ang natitira sa kanya, kaya hindi na kailangang mag-alala na hindi sapat. Kung iniisip ni Terence na posible, siguradong posible. Bumakas sa mukha ni Cynthia ang isang nasasabik at mayabang na ngiti. Agad siyang kuha ng isang teleportation talisman at inactivate ito. Terence, pare, tara na. Umilo ang ilaw ng teleportasyon, hindi ba't kailangan mo ng pag-usapan ni Terence ang direksyon? Sa kasamaang palad, bago pa man siya makapagsalita, silang dalawa ay na-teleport na palabas ng Xuanji. Ang galing ng mga teleportation talisman ng pamilya Wang. Ang bilis. Gayunpaman, pareho pa rin ito kahit saang direksyon siya pumunta. Maaari siyang umalis anumang oras pagkatapos niyang matukoy ang kanyang direksyon. Ilang sandali pa, pinagsisihan ni Terence na hindi niya muna pinag-usapan ang direksyon. Pagkatapos ng 7 hanggang 8 teleportasyon, napagtanto niya na si Cynthia pala ang nagdala sa kanya pabalik sa parehong lugar. Nandilim ang mukha ni Terence habang nakatingin sa itim na abo na naiwan ng mga pintuang metal pagkatapos ng patuloy na pag-teleport. Kakabalik lang ba niya galing sa isang paglilibot sa buong mundo? Napagtanto rin ni Cynthia ang problema at nalito rin. Kuya Terence, tingnan mo ang lugar na ito, katulad ito ng lugar na nilisan natin. Gumamit ba si matandang Gray ng ganoong klaseng pinto rito? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Cynthia nang mapagtanto niya ang katotohanan. Biglang naramdaman ni Terence na dapat na siyang umalis kasama ang lalaki, iniwan ng babaeng may 2 mukha. Iyan. Little Cynthia, noong ginamit mo ang teleportation talisman noon, lumihis ka na ba sa tamang direksyon? Tumawa ng matamlay si Terence, wala rin namang masamang direksyon ang babaeng may 2 mukha, di ba? Terence, kuya, saan ang direksyon? Nanlaki ang mga mata ni Cynthia nang walang malay. Noon, kapag ginagamit ni Little Cynthia ang talisman sa teleportasyon, ito ay i-activate pagkatapos mahanap ang lokasyon. Muntik nang dumura ng dugo si Terence. Saang direksyon siya papunta? Kapatid ko ang direksyon. Medyo nagugulat na ako kapag nakikita kita. Maaari kayang may masamang direksyon din si Brian. Kaya siya naligaw mula sa kontinente ng silangang at napadpad sa Timog Isla. Ha! Little Cynthia, huwag muna nating gamitin ang teleportation talisman. Kanina lang, umalis ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan mula sa direksyong ito. Sundan natin ang mga bakas na iniwan niya. Nadama ni Terence na mas makabubuti kung iasan niya ang kanyang sarili sa lalaking nakasuot ng abuhing sombrero kaysa kay Cynthia, na walang direksyon.
Pakiramdam ko ay medyo misteryoso ang taong ito. Palihim natin siyang sundan. Baka may mahanap tayo. Kung may pagkakataon, sabay-sabay natin siyang pabagsakin. Ang huling bahagi ay isa lamang dahilan. Hindi sasabihin ni Terence kay Cynthia na wala na siyang tiwala sa direksyon nito. Magaling, mahusay, parang masaya yan. Terence, bro, ang bait mo talaga. Hindi nagduda si Cynthia at sumang-ayon. Marahil ay naramdaman din niya na ang paggamit ng isang talisman sa teleportasyon ay hindi maaasahan. Kaya't inactivate ng dalawa ang Forest Adventure Mode, hindi masyadong nag-iwan ng bakas ang sombrero, at kahit hindi sila nag-aksaya ng masyadong oras, hindi rin naging madali ang pagsubaybay sa kanila. Sa huli, umaasa si Terence sa sarili niyang karanasan para sumulong. Naku, napakalawak ng kagubatang ito, at may restriction pa nga sa paglipad. Hindi masyadong kayang sakupin ng spirit sense ni Terence ang halos buong lugar, kaya naglakad-lakad silang dalawa ng paikot, at lumipas ang ilang buwan. Sa panahong ito, nakatuklas si Terence ng maraming mahahalagang halaman at ilang mga guhon ng isang normal na practitioner, ngunit walang anumang mabuti sa mga ito, ni walang anumang katulad ng mapa. Sa kabilang banda, si Cynthia ay lubos na natuwa. Tuwang-tuwa siyang galugarin ang gubat, at pagkatapos ng maraming pagtatanong, nalaman niya na ang mga wormhole ay hindi lamang mga wormhole, kundi isang daanan na nag-uugnay sa Skyclass Island sa sekular na mundo. Pero nang marinig niya na galing ito sa sekular na mundo, nawala ng interes si Cynthia. Ayaw niya ngang pumunta sa dagat na ginto, lalo na ang sekular na mundo. Sa ilalim ng isang puno, huminto si Terence upang magpahinga. Ang kanyang tunay na chi ay maaaring patuloy na mapunan, ngunit si Cynthia ay walang ganitong kakayahang iyon, kaya paminsan-minsan ay humihinto siya upang hayaan siyang mabawi ang kanyang tunay na chi. Terence, bro, nahanap ko na ang mga marka. Si Cynthia, nakakaupo lang, ay tumingin sa anting-anting na nakaposisyon dahil sa nakasanayan, at biglang tumalon at sumigaw, maaari na tayong umalis sa kagubatan. Noong una, gustong-gusto talaga ni Cynthia na palihim na atakehin si Old Grey, pero pagkalipas ng ilang araw, alam niyang imposibleng maabutin niya ito. Gayunpaman, ilang beses pa rin niyang titingnan ang positioning talisman sa isang araw, at ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang target. Magaling yan. Ibig sabihin, nasa tamang direksyon tayo. Kalmado ang mukha ni Terence, nasanay na siya sa paglalakad sa kagubatan, kaya sa tingin niya ay wala namang problema. Terence, bro, pumunta muna tayo rito. Sa unang tingin, tila nasisiyahan si Cynthia sa pakikipagsapalaran sa kagubatan, ngunit sa totoo lang ay sawa na siya rito. Hindi na siya makapaghintay na kunin ang talisman sa teleportasyon at umalis kasama si Terence. Natrauma na si Terence sa teleportasyon ni Cynthia, may ginagawa na naman kaya siya. Mabuti na lang at ang maling direksyon ni Cynthia ay natago ng maayos nang may alam siyang lokasyon. Maayos silang umalis sa kagubatan at lumitaw mga 2 o 3 kilometro ang layo mula sa isang maliit na nayon. Ang galing naman. Terence, bro, sa wakas nakalabas na tayo sa kagubatan. Hindi napigilan ni Cynthia ang magsaya at buong pagmamalaking sinabi, pagkatapos umalis sa kagubatan, ang anting-anting ni Munting Ching ay naging normal na. May kakaiba sa kagubatang iyon. Sa madaling salita, hindi ako ang walang direksyon, kasalanan ng kagubatan ang lahat. Hindi nakapagsalita ang pangkat ng kagubatan at tahimik na inako ang sisi. Little Cynthia, alam mo ba kung nasaan tayo ngayon? Ayaw ni Terence na ibunyag siya, gusto lang niyang makabalik sa paaralan sa lalong madaling panahon. Alam ko na. Kuya Terence, tingnan mo, nandito na tayo, tahanan ko ito. 6 na talisman sa teleportasyon lang ang kailangan natin para makauwi. Ipinakita ni Cynthia kay Terence ang kanyang location rune na nagpapakita ng ruta ng teleportasyon. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, nang hihingi na ng talisman sa teleportasyon ang babaeng ito pagkabukan niya ng bibig, hindi ba't may naisip siyang mas matipid na paraan ng transportasyon. Nako, ilang anting-anting ang mayroon ang black-bellied little loli. Parang walang katapusang supply ng mga ito. Kahit ang isang anting-anting na pamilya ng mga maharlika ay hindi basta-basta makakagawa ng ganitong mga dekalidad na gamit, di ba? Kung ikukumpara kay Cynthia, si Brian ay mukhang pinulot mula sa basurahan. Little Cynthia, gamitin mo ang talisman sa teleportasyon para makabalik.
Maghiwalay na tayo rito. Dapat na rin akong bumalik. Nag-aalala si Terence para kay Natalie sa paaralan, at gusto niyang makabalik sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung gaano nag-aalala si Natalie matapos umalis ng matagal. Anong sinasabi mo, Terence, bro? Iiwan mo ba si Little Cynthia dito mag-isa? Nanlaki ang mga mata ni Cynthia sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi ba't nagtapat at nagtakbuhan tayo dati? Ipapauwi ni Kuya si Little Cynthia ng ligtas, di ba? Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting pagkailang, bakit ang ekspresyon ng babaeng may itim na tiyan na ito ay katulad ng sa mga iniwan pagkatapos makipagtalik. 6,755. Hindi ba pwedeng gamitin mo na lang ang teleportation talisman para makabalik ng direkta? Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa iyong kaligtasan. Medyo pilit ang ngiti ni Terence, tila isinusumpa ang sarili dahil sa kawalan ng gwapo. Bakit niya pinaglalaroan ang daliri niya sa babaeng may dalawang mukha na ito? Sa pagkakataong ito, napunta siya sa kanal. Wala akong pakialam, Terence, kuya, hindi mo pwedeng bawiin ang pangako mo. Nagsisinungaling ka sa bata. Nanginig ang bibig ni Cynthia, at ang kanyang malalaking mata ay nanlalabo. Mukhang kaawa-awa siya habang sumisigaw, Terence, bro, nagsisinungaling ka. Walang hiya ka. Kumilos. Ipagpatuloy ang pag-arte. Kumunat ang noo ni Terence. Alam niyang hindi niya basta-basta maaalis ang babaeng may dalawang mukha na ito kapag nagseryoso na ito. Bago pa matapos ni Terence ang iniisip niya, niyakap na ni Cynthia ang binti niya. Ang ultimong kasanayan, ang pagpatay gamit ang yakap sa binti ng curly bear. Wala akong pakialam. Kailangan siyang pauwiin ni Terence, kung hindi ay susundan siya nito kahit saan ito magpunta. Kuya, hindi mo maaaring iwanang mag-isa si Little Cynthia. Tumulo ang mga luha ni Cynthia habang sinasabi niya ito, at pinunasan pa niya ang kanyang sipon sa pantalon ni Terence. Hindi napigilan ni Terence ang mapabuntong hininga. Sige, pauuwiin ka muna namin, saka ako babalik sa academy. Ayos lang ba? Hindi alam ni Terence ang gagawin, pero sinabi niya talaga. Malayo ba ang bahay mo sa Fayang College? Umaasa siyang paparating na ito. Magagamit niya ang talisman sa teleportasyon ng maliit na loli na maitim na tiyan para pumunta muna sa pamilyang Wang. Maituturing itong libreng sakay. Hindi malayo, hindi malayo. Ang mga luha ni Cynthia ay napalitan ng ngiti nang makamit niya ang kanyang layunin. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sipon sa pantalon ni Terence at itinaas ang kanyang ulo para ipakita ang kanyang inosenteng ngiti, medyo malayo lang dito sa Fayang College. Inilagay ni Terence ang kamay sa noo niya, sinasabihan ang sarili na kumalma at huwag sakta ng bata. Kalimutan mo na yan, aayusin ko na ang problema sa kapatid ko pagkatapos kong mailabas si Brian sa illusionary mist space. Tatandaan ko muna ito. Terence, bro, aalis na ba tayo? Natakot si Cynthia na baka magbago ang isip ni Terence kaya hindi niya binitawan ang binti nito. Kumuha siya ng isang talisman para sa teleportasyon. Tara na. Walang magawang tumango si Terence, inaalo ang sarili. Ang babaeng may dalawang mukha ay maraming anting-anting para sa teleportasyon, at hindi magtatagal ay maibabalik niya ito. Kakailanganin na lang niya ng ilan pa pagdating niya sa bahay ni Wang, at hindi pa huli ang lahat para bumalik sa paaralan ng Fayang. Sa ganitong paraan, tila hindi siya nawawala ng pag-asa. Sa pahintulot ni Terence, inactivate ni Cynthia ang teleportation talisman nang may ngiti sa kanyang mukha, at ang dalawa ay naglaho sa isang iglap. Maya-maya, lumitaw sina Terence at Cynthia sa harap ng isang vilya. Napapaligiran ang vilya ng mga ulap, at malinaw na itinayo ito sa tuktok ng isang bundok, protektado ng isang mataas na antas ng pormasayon. Terence, kapatid, bahay ito ni Little Cynthia. Ibinuka ni Cynthia ang kanyang mga braso at tumayo sa labas ng gate ng vilya nang may pagmamalaking ekspresyon. Kumusta? Ang ganda niya, di ba? Oo, napakaganda. Gaya ng inaasahan sa isang pamilya ng mga pormasayon. Pumuri si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi lamang mayaman sa espiritual na chi at maganda ang lugar na ito, kundi ang nakapalibot na hanay ng mga depensa ay napakaunlad din. Hindi niya ito maiintindihan kung ang sampaang iyon ay hindi gagawa ng kahit anong ingay. Terence,
Pare, pasok na tayo. Ipapakilala ka ni Little Cynthia sa pamilya mo. Napansin ni Cynthia ang isang may-ari ng bahay kaya masiglang hinailan niya si Terence papasok sa villa. Bumalik na si Miss Little Cynthia. Papasok ako agad at ipapaalam ito sa pinuno ng pamilya. Nakita ng dalawang gwardya sa gate si Cynthia at agad itong binati ng may ngiti. Agad na tumakbo papasok ang isa sa kanila. Little Cynthia, ligtas kang nakauwi. Hindi ako papasok. Ayaw talaga ni Terence na makihalubilo sa mga taong hindi niya kilala kaya mukhang nag-aalala siya. Sa anumang kaso, marami tayong pagkakataong magkita sa hinaharap kaya hindi ko naiistorbohin ang bahay mo sa pagkakataong ito. Paano mo nasabi yan, Terence, bro? Dahil nandito na tayo sa pintuan, kung hindi tayo papasok, hindi ba sasabihin ng mga tao na walang asal ang pamilya Wang natin? Umakto Cynthia na parang nasa hustong gulang at sinubukang pigilan si Terence. Isa pa, Terence, kuya, kaibigan ka ng kuya ko, at pinaghirapan mo pa akong pauwiin. Dapat ko man lang hayaan ang pamilya ko na magpasalamat. Kumaibat ang bibig ni Terence. 1 o 2 minuto pa lang ang nakalipas simula nang gamitin mo ang teleportation formation para bumalik, at hindi ko man lang naranasan kung ano ang hirap ng trabahong yun, bakit hindi ka pa nagpaalam? Gayunpaman, kung bibilangin mo ang daan sa kagubatan, talagang nakakapagod. Gayunpaman, nagmamadali pa rin akong bumalik sa academy, kung sakaling isipin ng mga tao sa academy na naaksidente ako at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Nagpumilit si Terence na umalis, kahit na sa tingin niya ay medyo hindi makatwiran na hindi pumasok sa bahay, ngunit ang pamilya Wang ay malinaw na hindi kasing halaga ng Natalie. Sige, tama na. Kuya Terence, hindi magtatagal at papasok ka na. Bibigyan ka ni Little Cynthia ng ilang talisman para sa teleportation mamaya, at makakabalik ka na sa Feiyang College ngayon. Patuloy siyang hiniling ni Cynthia na manatili, at naantig si Terence. Kung gusto mo akong bigyan ng talisman para sa teleportation, dapat sinabi mo na agad. Hindi naman pala mapang-asar ang lalaking to. Umubo ng mahina si Terence, iniisip na hindi magtatagal bago siya makapasok. Maaari rin niyang ipaalam sa pamilya Wang ang tungkol kay Brian at tingnan kung may paraan sila para mailabas siya sa espasyo ng ilusyon sa Timog Kontinente. Hindi binanggit ni Cynthia ang kanyang kapatid, at wala ring sinabi si Terence. Tutal, limitado lang ang lakas ni Cynthia, at kahit gusto niya itong iligtas, wala siyang kakayahang gawin iyon. Gayunpaman, kumpara sa pagpapalayaw ni Cynthia, si Brian ay tila talagang kinuha mula sa mga lansangan. Mahirap sabihin kung magpapadala ang pamilya Wang ng isang tao upang iligtas siya. Little Cynthia, bakit ka bumalik? Halika at tingnan mo kay Lolo kung tumangkad ka na. Bago pa man makapagsalita si Terence, isang matandang lalaking nakaputi at may mahabang balbas ang sumugod at ibinuka ang kanyang mga braso kay Cynthia ng may mabait na mukha, kagagaling ko lang sa labas. Nabalitaan kong dumating ka na, kaya bumalik ako agad para makita ka. Sa tingin ko tumangkad ka na at mas gumanda ka na. Kumusta, Lolo? Masunuring binati ni Cynthia ang matanda, ngunit tila hindi masyadong palakaibigan. Pagkatapos ay humarap siya kay Terence at ipinakilala ito, Kuya Terence, ito ang pangatlong nakatatanda sa pamilya ko. Siya rin ang tiyuhin ni Little Cynthia. Ako si Terence mula sa paaralan ng Feiyang. Pagbati, ikatlong nakatatanda. Mabilis na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao bilang pagbati. Siya naman ang nakatatanda kay Brian, kaya kailangan niyang magpakita ng respeto. Isang estudyante mula sa paaralan ng Feiyang. Bata pa siya at may potensyal. Napakabihira. Hinaplos ng ikatlong elder ang kanyang mahabang balbas at tumango kay Terence bilang pagbati. Pangalawa lang sa pinakamahusay na paaralan ang paaralang Feiyang. Kung mas mataas ang paaralan, mas magiging magalang ang mga nakatatanda sa pamilyang Wang. Gayunpaman, isa lamang itong junior. Wala silang pakialam. Lolo, ang husay ni Kuya Terence sa mga porma sayon ay mahusay, kahit ang sekta ng Heavenly Array ay hindi maihahambing sa kanya. Biglang pinaikit ni Cynthia ang kanyang mga mata at ngumiti ng matamis, na siyang nagpaantig sa ikatlong nakatatanda. 6,756.
Little Cynthia, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nakatago ang sekta sa lugar ng dagat na may mistiko na uri, at lahat ay may dituwirang pagkakaintindi, hindi pa babanggitin ito. Kaya naman, nang banggitin ni Cynthia ang sekta ng pagbuo ng mga makalangit na spell, agad siyang pinaalalahanan ng ikatlong elder. Huwag kang mag-alala, Lolo, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan ang mga kasanayan ni Terence. Parang batang nakikipaglaban si Cynthia para sa mukha ng taong pinapahalagahan niya. Humarap siya kay Terence, "Terence, pare, sa tingin mo ba tama si Little Cynthia?" Medyo nawala ng malay si Terence, kakabati lang niya sa matanda, bakit biglang nagbago ang usapan sa sekta ng Heavenly Array? Hindi ba dapat ang susunod na bahagi ng script ay ang pag-imbite sa kanya ni Cynthia, at pagkatapos ay magpapasalamat sa kanya ang pamilya Wang at bibigyan siya ng maraming array talisman? Pagkatapos ay kukunin niya ang mga array talisman at babalik sa Peiyang College. Tungkol sa sekta ng Heavenly Formation, alam ni Terence na ang House Wang ay may kaugnayan sa sekta. Ang Chase Wang na mula sa The Pond of Reflection ay maaaring mula sa House Wang. Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon? Siyempre, hindi ito ang tamang oras para mag-alala tungkol kay Chase Wang. Gustong-gusto talagang malaman ni Terence kung ano ang iniisip ni Cynthia. Bakit niya kinailangang pagsamahin siya at ang sekta ng Heavenly Formation? Sa katalinuhan ng babaeng may itim na tiyan na ito, malalaman niya na hindi maganda ang ugnayan ni Terence at ng sekta ng Heavenly Formation pagkatapos ng bayan ng Qingxi. Tumigil ang ikatlong matanda at tumingin kay Cynthia, pagkatapos ay kay Terence. Ngumiti siya, "Nagsisimula na akong maging interesado ngayong sinabi mo na, Terence. Hindi mo naman siguro iniinda na tingnan ang matandang ito, di ba?" Pangatlong elder, "Natutuwa ako. Isa o dalawang bagay lang ang alam ko tungkol sa mga array. Hindi ko nga alam ang tungkol sa ibabaw. Paano ako maglalakas loob na magyabang sa harap ng isang eksperto?" Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay para tanggihan siya. Kahit ano pa ang gusto niya, sinasabi sa kanya ng likas na ugali ni Terence na wala itong magandang maidudulot. "Kaibigan, napaka-mapagkumbaba mo. Little Cynthia, sabihin mo nga sa akin, paano ko maipapakita kay Lolo ang kakayahan ni Terence sa mga forma sayon?" Hinaplos ng ikatlong elder ang mahaba niyang balbas at tumingin kay Cynthia. Base sa pagkakaintindi niya kay Cynthia, hindi inisip na ikatlong nakatatanda na walang kwenta ang sinasabi ng batang babaeng ito, kaya hindi direktang tinatanong niya ito kung ano ang gusto nitong gawin. Pangatlong lolo, sa palagay ko dapat nating hayaan si Kuya Terence na tingnan ang cloud sky formation ng ating bahay na si Wang at hayaan siyang matikman ito. Ano sa palagay mo? Nakangiting sabi ni Cynthia at humarap kay Terence. "Terence, Kuya, ang porma sayon ng pamilya ko sa langit na may ulap ay lubhang kawili-wili, kakaiba ito sa ibang lugar. Maaari mo itong pag-aralan, baka makatulong ito sa iyong landas sa pagbuo." Gusto sanang tumanggi ni Terence, pero napukaw ang kanyang kuryosidad sa mga sinabi ni Cynthia. Dahil nandito na ang malamulto na porma sayon na si Grandmaster, hindi talaga siya nag-aalalang mahulog sa kahit anong porma sayon. Ang ginawa lang ni Cynthia ay nagparamdam kay Terence na parang may mali. Ano ang problema? Nagliwanag ang mga mata ng ikatlong elder, at tumango siya ng nakangiti bago pa makasagot si Terence. "Sige, dahil masyado kang maangas, titingnan ko kung ano ang kaya niyang gawin sa hanay ng Dao." Bago pa tuluyang mawala ang kanyang boses, isang tumpok ng mga anting-anting ang lumitaw sa mga kamay ng ikatlong elder at ni Cynthia ng sabay. Sa isang pagkumpas ng kanilang mga kamay, daan-daang anting-anting ang lumipad sa kalangitan, naging mga matingkad na batik, at naglaho sa mga ulap. Sa isang iglap, ang mga ulap at ambon sa paligid ng vilya ay nagsimulang gumulong ng marahas at mabilis na bumaba sa lupa, na tuluyang bumabalot sa vilya. Lumilinaw ang kakaibang pakiramdam ni Terence, ngunit hindi siya binigyan ng anumang babala ng Jade Space, kaya naisip niya na lang na kakaiba ito. Bakit inactivate ng ikatlong elder at ni Cynthia ang tinatawag na Cloud Sky Array na ito nang hindi man lang siya sinasabihan? Little Cynthia, napakalakas talaga ng pormasyong ito. Wala akong makitang malinaw. Isa ba itong maze? Kumunat ang noo ni Terence.
Habang itinataas niya ang kanyang boses, inilabas niya ang kanyang espiritu. Pero sa sumunod na sandali, napagtanto ni Terence na limitado ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang espiritu. Ang distansyang kaya niyang abutin ay abot kamay ng kanyang mga mata. Kung tungkol naman sa saklaw ng kanyang paningin, hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Munting Cynthia. Naglakad si Terence ng ilang hakbang, ngunit walang nagbago. Hindi rin siya tumugon sa tawag ni Cynthia. Senior Ghost, lumabas ka at tingnan ang pormasyong ito. Interesado ka ba? Walang ibang nagawa si Terence kundi tawagin ang multo. Terence, ang gulo mo talaga. May nakita akong mga claw, tapos nandito ka na naman para istorbohin ako. Tumunog ang parang multo at biglang napabulalas, nakakatuwa ito. Anong klaseng porma sayon ito? Hindi talaga masabi ng matandang ito. Isa itong porma sayon mula sa talisman ng pamilyang Wang, ang porma sayon ng ulap langit. Isa itong porma sayon na pinapagana o nabuo gamit ang mga talisman ng porma sayon, ibang-iba sa paraan ng pag-set up natin ng mga porma sayon. Nahulaan ni Terence ang nakita niya. Isang porma sayon na gawa sa mga anting-anting. Nakakatuwa. Ang kakaibang bagay ay nagsimulang galugarin ang mga lihim ng pagbuo ng ulap sa kalangitan ng may malaking interes. Gayunpaman, matapos magsama ang espiritual na kamalayan ng dalawang tao, ang saklaw na kaya nilang palawakin ay tumaas lamang ng 2 beses. Mula sa hindi na makita ang kanilang mga daliri ay naging nakikita na nila ang kanilang mga daliri, ngunit hindi pa rin ito nakatulong. Ang porma sayon ng ulap sa kalangitan ay dapat maging isang labirinto. Dahil ito ay isang porma sayon na binubuo ng mga talisman ng porma sayon, ang ating mga pamamaraan ng daw ng porma sayon ay hindi angkop. Mahirap itong basagin sa maikling panahon. Agad na natapos ang malamulto. Interesado siyang pag-aralan ng ganitong uri ng paraan ng pagbuo ng nobela, ngunit sayang at hindi ito matatapos sa isang araw. Kahit ano pa ang gusto ng pamilyang Wang, hindi nila maaaring panatilihin si Terence sa porma sayon habang buhay. Malamang ay hahayaan na lang nila itong umalis sa porma sayon sa lalong madaling panahon. Senior Ghost, hindi mo rin ba yan masisira? Bulalas ni Terence sa sarili. Tunay ngang pambihira ang isang pamilya ng mga sinaunang porma sayon. Ang porma sayon ng sampaang bagay na ito na daw ay halos lampas na sa saklaw ng isang level 9 formation, ngunit wala talaga siyang magawa laban sa Cloud Sky formation. Pabayaan mo ng lutisin ito, hindi man lang matukoy ng matandang ito kung anong antas ang porma sayon ng kalangitan na ito. Sa madaling salita, ito ay isa lamang bagong sistema ng landas ng porma sayon na ibang-iba sa atin. Walang itinago ang malamulto, at walang dapat ikahiya. Kung malinlang mo si Cynthia na sabihin sa akin ang mga pangunahing kaalaman sa pormasyong ito, malalaman ko agad ang sikreto nito. Gamit ang ganitong uri ng pangunahing kaalaman sa array daw, matutukoy ko rin ang lalim ng loob nito. Umiling si Terence sa paghamak. Hindi siya masyadong interesado rito. Bagamat array daw ng Wang Clan ay isang bagong pamamaraan, kinailangan muna nito ang paggamit ng mga array talisman upang maitayo ang array, at ang ganitong uri ng array talisman ay hindi maaaring ibenta sa labas. Maliban na lang kung makakakuha si Terence ng maraming formation talisman mula sa House Wang, o kaya naman ay maging isang talisman master at makagawa ng ganitong uri ng formation. Mukhang hindi simple ang dalawang bagay na ito. Little Cynthia, Cynthia, ang ulap sa kalangitan na nabuo ng iyong pamilya ay napakalakas. Hindi ko ito kayang basagin. Kunin mo na. Sabi niya. Ayaw nang guluhin ni Terence ang bagay na iyon dahil wala na itong magagawa. Patuloy siyang sumigaw kay Cynthia para tapusin ang porma sayon. 6,757. Sa kasamaang palad, wala pa ring natatanggap na tugon si Terence kahit na sumigaw na siya. Maaari kayang hindi lang hinaranggan ng ulap sa kalangitan ang banal na pandama at paningin, kundi pati na rin ang tunog. Ang lakas talaga noon. Sa labas ng porma sayon ng ulap langit, malamig na nakatingin sina Cynthia at ang ikatlong elder sa imahe ni Terence na nasa isang piraso ng jade. Little Cynthia, bakit mo ginamit ang Cloud Sky formation para mahuli ang batang ito? Hindi ba't kaibigan mo siya? Hinaplos ng ikatlong matanda ang kanyang balbas at ngumiti.
Nagtanong siya ng may mabait na ekspresyon, nasaktan ka ba ng batang ito? Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Lolo, hindi mo maaaring basta-basta gamitin ang Cloud Sky Formation. Malaking tulong na ang naitulong mo kay Little Cynthia. Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at ngumiti ng matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay walang ipinakitang pagmamahal. Itinuro niya si Terence sa Jade. Maaaring ang taong ito ang pumatay sa kapatid ko, kaya sinubukan ko ang aking makakaya para linlangin siyang umuwi. Sa simula ay gusto ko muna siyang pumasok sa bahay bago ako kumilos, ngunit ayaw niya talagang pumasok, kaya ang mga ulap sa langit lamang ang maaari kong gamitin para mahuli siya. Pinatay ng batang ito si Brian. Humigpit ang kamay ng ikatlong elder, at hindi niya napansin na natanggal na pala ang dalawang hibla ng kanyang balbas. Tila natupad na ang kanyang balak na pumatay sa kanyang katawan. Sigurado ka ba? Ngumisi si Cynthia sa sarili, iniisip na ang husay sa pag-arte ng ikatlong elder ay humuhusay na. Hindi ako masyadong sigurado, pero malaki ang tiwala ko. Nawala ang ngiti ni Cynthia, at nanlamig ang kanyang mukha. Kahanga-hanga ang mga teknik sa pagtakas ng taong ito, at napakalakas din ng kanyang lakas. Kaya niyang hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation, kaya hindi naglakas loob si Little Cynthia na maging pabaya at direktang ginamit ang Cloud Sky Formation para mahuli ang kalaban. Mabuti na lang at naiintindihan ako ng tiyuhin ko. Nasaksihan ko ang paglaki mo. Siyempre, alam ko ang ibig mong sabihin. Bahagyang lumuwag ang balak pumatay ng ikatlong elder habang malamig niyang tinitigan si Terence na nakasuot ng Jade. Little Cynthia, paano mo nalaman na may kaugnayan ang taong ito sa pagkawala ni Brian? Umalis si Kuya sa academy para hanapin ang spirit fire ng langit at lupa. Ang taong ito ay may yellow level spirit fire ng langit at lupa. Bukod doon, pamilyar din siya sa mga array talisman na tanging mga direktang inapo lamang ng wangklan ang maaaring gumamit. Inamin din niya na nagamit na niya ang ating mga array talisman dati. Tulad ng inaasahan, may kaugnayan ito kay Brian. Anong sabi niya? Kumislap ang mga mata ng ikatlong elder nang marinig niyang si Terence ay may langit at lupang espiritong apoy. Agad niyang kinumpirma ang hinala ni Terence, itatanggi mo ba na ikaw ang pumatay kay Brian? O dapat ko na lang sabihin na hindi ko kilala si Brian? Hindi, inamin ni Terence na kilala niya ang kapatid ko, at sinabi niya mabuting kaibigan siya ng kapatid ko. Nakulong lang ang kapatid ko sa isang lugar at sinusubukan niya itong iligtas. Kumunat ang noo ni Cynthia sa paghamak, halatang iniisip na walang kwenta ang sinasabi ni Terence. Lolo, naniniwala ka ba sa kalokohang ito? Hindi naniniwala si Little Cynthia kahit isang salita. Tama, isa itong malaking reklamo. Nakita siguro ng taong ito ang kapangyarihan ng langit at lupang apoy na espiritu na natagpuan ni Brian, kaya malamang pinatay niya sila dahil sa selos at pagkatapos ay gumawa ng mga kasinungalingan para linlanggan ang ating pamilya. Ngumisi ang ikatlong elder at saka iniba ang usapan, siya nga pala, ano ang langit at lupang espiritong apoy na ninakaw niya kay Brian. Ito ay isang uri ng apoy na pinagsasama ang lamig at ang nakapapasong init. Tinawag niya itong nagyayelong apoy, at ito nga ay napakalakas. Naisip ni Cynthia ang nagyayelong apoy ni Terence at naramdaman niyang namatay ang kanyang kapatid sa isang napakasamang paraan. Dahil sa napakalakas na apoy na hawak niya, tiyak na magiging isang makapangyarihang anting-anting siya sa hinaharap. Nagyayelong apoy. Nakakatuwa. Ang ikatlong elder ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti at bahagyang tumango. Ang isang apoy na may masalimuot na katangian ay mas malakas kaysa sa isang apoy na may iisang katangian lamang. Kung makakakuha ang ating pamilya ng ganitong apoy, tiyak na magkakaroon tayo ng isang makapangyarihang anting-anting. Nanlamig ang mga mata ni Cynthia. Hindi ba dapat ay nakatuon siya sa kanyang kapatid na si Brian? Gaano man kaganda ang nagliliyab na apoy, maihahambing pa rin ba ito kay Brian? Gayunpaman, hindi ipinakita ni Cynthia ang kanyang pagkadismaya. Hindi siya kailanman naging malapit sa ikatlong elder na ito, at mayroon pang ang ilang pagtatalo sa pagitan nila, kaya magkaibigan lamang sila sa panlabas na anyo. Lolo, ano po ang susunod nating gagawin? Pinaikit ni Cynthia ang kanyang mga mata at ngumiti.
Ang hanay ng mga ulap langit ay nangangailangan ng kahit 2 tao para ma-activate, kaya naman ipinahiwatig niya sa ikatlong elder na makipagtulungan sa kanya. Para makaharap ang mga tao sa hanay, kailangan ng kahit 3 tao para sama-samang kontrolin ito. Ang intensyon ni Cynthia ay hayaan ang ikatlong elder na pumalit, at hindi na siya magtatanong tungkol dito. Gusto sanang umalis pansamantala ng batang babae. Sigurado siyang si Terence ang pumatay kay Brian, ngunit hindi niya maikakaila na palaging maayos ang pakikitungo ni Terence kay Cynthia. Bukod sa mga buwan na magkasama sila, nabuo rin ang ilang damdamin nila para sa isa't isa. Ayaw niyang makialam sa interogasyon ni Terence. Little Cynthia, bihira kang bumalik. Magpahinga ka muna. Ilalagay muna ni Lolo ang batang ito sa sikretong bilangguan, at pagkatapos ay pagpapasyahan niya ang mga patakaran sa pulong ng pamilya at titingnan kung ano ang gagawin. Sandaling tumigil ang ikatlong elder bago nagpatuloy ng nakangiti, nandito rin ang iyong ama at ang pangalawang elder. Hayaan mong kami na ang bahala dito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaking nakaputi ang lumitaw sa pasukan ng villa. Agad silang sinalubong ni Cynthia ng may ngiti. Magandang araw po, ama, pangalawa po, lolo. Bumalik na po si Little Cynthia para bisitahin kayo. Sa pagkakataong ito, halatang mas maayos na ang ugali ni Cynthia kaysa dati, at hindi napapansing gumalaw ang bibig ng ikatlong elder. Little Cynthia, anong nangyari? Bakit mo ginamit ang porma sayo ng ulap sa langit? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang ama ni Cynthia, si Wang Dingtian, ang kasalukuyang amo ng pamilyang Wang. Nagambala siya ng mga ulap sa kalangitan, kaya lumabas siya para tingnan ito. Kung hindi siya pipilitin ng isang batang babae, bilang ama nito, na lumabas para personal itong salubungin. Guro, mahaba ang kwento. Ilipat muna natin ang bata sa porma sayon papunta sa sikretong bilangguan, at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagpupulong ng pamilya para pag-usapan ito. Ikinuyom ng ikatlong elder ang kanyang mga kamay kay Wang Dingtian, ipinapahiwatig na ang gate ng villa ay hindi magandang lugar para mag-usap. Ama, maaaring napatay na ang kapatid ko. Ang mamamatay tao ay maaaring ang lalaki sa hanay ng mga ulap sa kalangitan. Kaya nga ibinalik siya ni Little Cynthia, umaasang malalaman ang katotohanan. Hindi pinansin ni Cynthia ang ikatlong elder at hinaila ang kamay ni Wang Dingtian para ipaliwanag ang sitwasyon ni Terence. Umiling si Wang Dingtian habang nakangiti. Lahat ng direktang inapo ng pamilyang Wang ay may natitirang mga anting-anting na natal sa pamilya. Siyempre, alam niya kung patay na si Brian o hindi. Gayunpaman, ang mga anting-anting na natal ni Brian ay medyo kakaiba nitong mga nakaraang araw. Ang kulay ay naging medyo kulay abo. Hindi ito senyales ng kamatayan, bagkus, tila hindi niya ito nararamdaman. Sabi ni Little Cynthia, pinuno ng angkan, pinatay daw ng bata si Brian para sa isang spirit fire na may langit at lupa. Sulit talaga ang pag-atake niya kay Brian gamit ang isang dilaw na apoy na may parehong katangian ng yelo at apoy. Biglang sabi ng ikatlong elder habang nakatingin kay Wang Dingtian ng may makahulugang tingin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wang Dingtian. Itinaas niya ang kanyang kamay para haplasan ang ulo ni Cynthia at pinilit na ngumiti. Little Cynthia, mahusay ang iyong ginawa. Huwag kang mag-alala, tiyak na aalamin ko kung kumusta na ang kapatid mo. Pagkatapos sabihin niyon, alam na ng pangalawang elder at ikatlong elder ang gagawin ng walang instruksyon niya. Sabay-sabay na kumuha silang tatlo ng isang array talisman at ipinadala ito sa cloud. Ang mga ulap at ambon sa pasukan ay nagsimulang umikot na parang isang vortex. Si Terence, na nasa porma sayo ng ulap langit, ay nakaramdam na may mali. Nagsimula siyang umikot kasama ng mga ulap at ambon. 6,758. Maya-maya, tumigil ang pag-ikot, at napagtanto ni Terence na wala na siya sa pasukan. Nasa isang maliit na silid siya. Ang silid ay 6 o 7 metro kwadrado lamang ang laki, walang mga bintana o pinto, at walang liwanag na pumapasok. Walang nakikita ang mga mata ni Terence, at tanging ang kanyang espiritu lamang ang kanyang maaasahan upang kumpirmahin ang kanyang paligid. Gayunpaman, ang lawak na kayang abutin ng kanyang espiritual na pandama ay 6 hanggang 7 metro kwadrado lamang.
Hindi niya alam kung ano ang bumubuo sa pader, ngunit hindi ito kayang makapasok ng kanyang espiritual na pandama. Bukod doon, napagtanto ni Terence na ang kanyang chi ay medyo stagnant din, halos naselyuhan na sa kanyang dantian. Sa madaling salita, kung may ibang tao rito, hindi nila magagamit ang kanilang chi. Tanging ang mga taktika sa labanan ni Terence na parang nasa langit ang makakapagpanatili ng kaunting chi. Sa puntong ito, natural lang na alam ni Terence na nahulog na siya sa patibong. Kung biro lang ito, sobra na. Tila iniisip pa rin ni Cynthia, ang dalawang mukhang loli, na sinaktan niya si Brian. Bumantong hininga ng marahan si Terence, halos nahulaan na ang nangyari. Hindi nakakapagtaka na gusto siyang pauwiin ng babaeng may itim na tiyan, hinihintay siya nito rito. Hindi masyadong pinag-isipan ni Terence, buhay pa naman si Brian, kung tutuusin, at maipapaliwanag naman ang mga bagay-bagay. Hindi naman siya ikukulong ng housewang kung gusto nila siyang mamatay. Naglakad si Terence papunta sa pader at kinatok ito, ginamit ang kanyang chi para subukan ito. Hindi niya inaasahan na mawawala ito agad pagkaalis nito sa kanyang balat. Malinaw na mayroong kung anong uri ng kapangyarihan sa pagsipsip ng enerhiya sa silid, at hindi man lang kayang gumawa ni Terence ng mga super alchemy firebomb gamit ang brute force. Nagkibit balikat si Terence. Dahil wala na siyang kwenta, nagpasya siyang umupo na lang nang nakakross ang mga paa at nagsimulang magsanay ng tahimik, hinihintay na magpakita si Cynthia. Sa kabilang banda, ang pagpupulong ng pamilya Wang ay nagkakaroon ng maikling talakayan. Bukod kay Wang Dingtian, ang amo ng pamilya, naroon din ang pangalawang nakatatanda, ang ikatlong nakatatanda, at ang unang nakatatanda na kakatanggap lang ng balita. Hindi nagpahinga si Cynthia. Hindi siya kwalipikadong dumalo sa pulong noon, ngunit gumawa siya ng exception na dumalo bilang isang insider. Ganoon nga ang nangyari. Naiintindihan ba ng lahat? Kalmado si Wang Dingtian. Pagkatapos magsalita ni Cynthia, sumulyap siya sa tatlong matatanda at sinabing, "Ano ang susunod naming gagawin, mga matatanda, pakisabi naman sa amin." Sa katunayan, mayroong higit sa tatlong matatanda sa pamilyang Wang. Ang ilan sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang Wang na kaedad ni Wang Dingtian ay maaari ring dumalo, ngunit tanging ang mga pinakamahahalaga lamang ang natipon ngayon. Magaling ang ginawa ni Little Cynthia sa pagkataong ito. Umubo ng mahina ang unang elder at pinuri si Cynthia. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, "Dahil nahuli na natin ang taong iyon, kailangan muna nating linawin ang dalawang bagay. Ang una ay ang kinaroroonan ni Brian, at ang pangalawa ay ang langit at lupang espiritong apoy sa mga kamay ng taong ito." Walang gana na sumagot si Wang Dingtian. Gagawin niya iyon kahit hindi niya sabihin. Walang problema sa sinabi ng unang elder. Gayunpaman, ang taong ito ay isang estudyante ng Feiyang Academy. Kung sakaling lumabas ang balita, natatakot akong magkakaroon ng gulo. Nagpatuloy ang pangalawang elder. Hindi nila agad pinahirapan si Terence dahil nag-aalala sila para sa paaralang Feiyang sa likuran niya. Kung isa lamang itong normal na estudyante, malamang ay wala masyadong pakialam ang paaralan, ngunit si Terence ay sinasabing ang henyo ng kasalukuyang batch, na may pambihirang lakas at walang katapusang potensyal. Malamang na itinuring nila siyang parang isang kayamanan. Kahit hindi natatakot ang pamilya Wang sa kolehiyo ng Feiyang, ayaw naman nila silang masyadong masaktan dahil hindi naman kailangan. Maliban na lang kung talagang napatay ni Terence si Brian, na alam ng lahat maliban kay Cynthia na imposible. Hindi pa patay si Brian, kaya saan nanggaling ang mamamatay tao? Ano ang dapat ikatakot? Sa palagay ko ay hindi maglalakas loob ang paaralan ng Feiyang na makipaglaban sa atin ng harapan. Sa totoo lang, napakasimple lang nito, kailangan lang nating patunayan na si Terence ang pumatay kay Brian, at pagkatapos ay si Wang naman ang gagawa ng gulo para sa paaralan ng Feiyang. Sumanghal ang ikatlong elder, ipinapahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa labis na pag-iingat ng dalawa pa. Paano kung ganito, tatanungin ko si Terence ngayon, hintayin ninyo ang resulta ko. Gusto muna nilang kumpirmahin ang krimen ni Terence, at wala na itong pakialam. Ikatlong nakatatanda, huminahon ka sana. Inulit na ni Little Cynthia ang sinabi ni Terence. Hindi imposibleng nawala si Brian sa ilusyonaryong espasyo ng hamog sa Timog Kontinente. Ikinumpas ni Wang Dingtian ang kanyang kamay. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Terence.
Hindi sira ang anting-anting ni Brian para sa Pasko, pero medyo madilim ito, na akma sa paglalarawan ni Terence. Sa totoo lang, napakadaling patunayan kung totoo ang mga sinabi ni Terence o hindi, kailangan lang natin na sabihin niya sa atin kung saan niya nakuha ang apoy ng langit at lupa. Sinabi ni Little Cynthia na malamang kinuha niya ito kay Brian, at sa palagay ko ay posible iyon. Hinaplos ng ikatlong matanda ang kanyang balbas at ngumiti, ngunit may bakas ng pagkainip ang sumilay sa kanyang mga mata. Sasabihin ko ulit ang parehong bagay. Iwanan mo na sa akin ang bagay na ito. Hintayin mo ang aking balita. Ipinahihiwatig niya kay Wang Dingtian at sa iba pa na ang kanilang target ay ang espiritual na apoy ng langit at lupa, at hindi mahalaga ang ibang mga bagay. Tahimik na naupo si Cynthia sa isang gilid. Medyo naiinip siya habang pinapanood ang top 4 nanograms pamilya Wang na nag-uusap. Sayang lang ang oras. Maya-maya, nagkasundo silang apat na si Cynthia ang gagawa ng paraan para lutisin ang problema ni Terence. Hindi nakapagsalita si Cynthia. Pagkatapos ng kalahating araw na diskusyon, ito na ang resulta. Pero mas mabuti na iyon kaysa wala, at hindi siya nagdalawang isip na tanungin si Terence. Ang hindi niya alam ay gusto pala ng apat na kumuha ng oras at magpadala ng isang tao para imbestigahan ang sitwasyon ni Terence sa paaralan ng Feyang bago magdesisyon sa kanilang susunod na hakbang. Pagkalabas ng meeting room, mabilis na nakarating si Cynthia sa madilim na bilangguan at niliwanagan ang espasyo ni Terence gamit ang isang porma sayon. Kuya Terence, mukhang sanay ka na sa lugar na ito. Nakangiting sabi ni Cynthia, hindi man lang nakokonsensya sa pagkulong kay Terence. Iminulat ni Terence ang kanyang mga mata at nakita niyang ang pader sa harap niya ay naging transparent, at si Cynthia ay nagsasalita sa kabilang panig ng pader. Cynthia, ganito ba ang pakikitungo ng pamilya Wang mo sa mga bisita nila? Iba talaga ang pamilya ng mga sinaunang anting-anting. Ngumiti si Terence ng mapangasar habang dahan-daang tumatayo. Ano ang kailangan mo? Kung ang tanong mo ay tungkol kay Brian, ganoon din ang sasabihin ko. Nasa Illusion Fog Space siya ng Timog Kontinente, at hahanap ako ng paraan para iligtas siya. Mas makakabuti kung may kakayahan ang pamilya mo na iligtas siya. Isantabi muna natin ang usapin ng kapatid ko sa ngayon. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang apoy na espiritual ng langit at lupa sa iyong mga kamay? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa kapatid ko ba yan? Itinuwid ni Cynthia ang kanyang mukha at tinitigan si Terence ng may matalim na tingin. Nagagalit na ang babaeng may itim na tiyan, marahil dahil sangkot si Brian. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga dakilang akademya at mga dakilang angkan na nagtutulungan upang mahanap ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Nakuha ko ang nagyayelong apo doon. Napanganga si Terence. Walang pagkakataon si Cynthia na mahanap ang apoy, pero dapat sana ay nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Bakit pa niya sinabing apoy iyon ni Brian? 6,750. Mukhang totoo nga, pero hindi ko alam ang mga detalye. Sinabi mo na nasa iyo ang espiritual na apoy ng langit at lupa noong panahong iyon. Ito ba ang apoy ng langit at lupa na gustong ipaglaban ng lahat ng pangunahing akademya at mga aristokratang pamilya? Naghuhukay ba siya ng butas para ilibing ang isang tao? Hindi mahalaga kung si Terence ang may hawak ng apoy o hindi, maging target siya kung maririnig siya ng mga tao sa labas. Nasa kanya nga ang apoy, pero hindi niya pwedeng ipaalam kahit kanino. Masyado kang nag-iisip, pinalad lang akong makakuha ng kasamang Spirit Fire Crystal. Ang nagyayelong apoy ay isang apoy na nalilikha mula sa kasamang Spirit Fire Crystal. Kalmadong tiningnan ni Terence si Cynthia. Nagsasabi siya ng totoo, isang bahagi ng katotohanan. Halimbawa, ang apoy na yelo sa ilalim ng apoy ng lotus, ang kasamang mga kristal ng spirit fire, at iba pa. Ang dahilan kung bakit ako lumitaw sa bayan ng Bluestone ay dahil aksidente akong nasipsip sa Dimensional Gateway noong nakikipaglaban ako para sa kasamang life fire na kristal. Hindi ito kasinungalingan, ganito talaga. Ganoon ba? Naghihinala si Cynthia kay Terence. Hindi siya makapaniwala, pero parang totoo ang sinabi niya, iimbestigahan ko ito. Terence, kuya, masasabi mo ba sa akin ng tapat, buhay pa ba talaga ang kapatid ko? Siyempre naman.
Si Brian ay kasalukuyang nasa illusionary mist space ng Timog Kontinente. May isang sinaunang halimaw doon, at ang illusionary mist space ay ang hola nito. Tumango si Terence. Naniniwala siyang hindi basta-basta papatayin ng Polaka si Brian, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang kapatid mo. Gusto nang umalis ng sinaunang halimaw sa ilusyonaryong espasyo ng ambon ang kulungan nito. Para mapilitan akong magtrabaho para dito, ginawa nitong bihag ang kapatid mo, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Kumunat ang noo ni Cynthia. May sinabi na rin si Terence na katulad nito dati, pero hindi niya ito pinaniwalaan. Pero, iba ang dating nito ngayon. Dahil ba sa magkasama silang dumaan sa hirap at ginhawa sa inabandonang lupain, at ngayon ay magkasama na nilang ginalugad ang kagubatan. Kuya Terence, napakalakas ng nagyayelong apoy mo, gusto itong pag-aralan ng aming pamilya, maaari mo ba itong ibigay sa amin? Siyempre, magbabayad kami ng pantay na halaga. Iniba ni Cynthia ang usapan at tinalakay ang nagyayelong apoy sa halip na si Brian. Kahit nakaaya-aya pakinggan ang mga salita niya, sa totoo lang, nagustuhan ng Wang clan ang nagyayelong apoy at gustong agawin ito. Kung hindi papayag si Terence, hindi siya makakalabas ng madilim na bilangguan. Maaaring walang ginagawa si Terence roon ngayon, pero kung gusto siyang alagaan ng pamilya Wang, tiyak na may iba pang mekanismo na gagana. Alam ito ni Terence. Little Cynthia, dapat mong malaman na ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay hindi maaaring gamitin ng basta-basta. Dapat itong maisama sa sariling kaluluwa upang makontrol ito gamit ang banal na pandama. Kung gusto kong paghiwalayin ang nagyayelong apoy, magdudulot ito ng malaking pinsala sa aking kaluluwa. Walang pakialam na tiningnan ni Terence si Cynthia. Alam niya na kung talagang gusto ng pamilya Wang ang nagyayelong apoy, wala silang pakialam sa buhay o kamatayan niya. Sa katunayan, dahil mayroong apoy na yelo na parang apoy ng mapayapang lote sa espasyo ng Jade, natural na may kasamang mga kristal na spirit fire. Dahil sa pakikipagkaibigan ni Terence kay Brian, at dahil matagal na siyang nag-e-explore kasama si Cynthia, hindi magiging problema para sa kanya na bigyan sila ng isa o dalawa kung gugustuhin ng pamilya Wang. Nakakalungkot na ang paggamit ng paraang ito para pilitin si Terence na ibigay ang nagyayelong apoy ay magkakaroon lamang ng kabaligtaran na epekto. Kuya Terence, malinaw na kung sino ang mas mahalaga sa iyo at sa nagyayelong apoy. Isa lamang akong mensahero, nasa iyo ang desisyon. Nang masiguro ni Cynthia na si Terence ang mamamatay tao, hindi niya inisip na problema ang pakikitungo dito, ngunit hindi na siya nagsalita ng kasing agresibo ng ginagawa niya ngayon. Tutal, matagal nang magkasama sina Cynthia at Terence. Ibig mong sabihin, kung ibibigay ko ang nagyayelong apoy, palalayain mo ako. Puno ng pangungutya ang mga mata ni Terence. Hindi niya inakalang palalayain siya ng bahay ni Wang matapos niyang makuha ang nagyayelong apoy sa pamamagitan ng puwersa. Little Cynthia, kung gusto mo talagang makipagkasundo, dapat ay magpakita ka man lang ng kahit kaunting sinseridad at palabasin mo ako para makausap, hindi ba? Kuya Terence, kung nagsasabi ka ng totoo, gagawin ko ang gusto mo. Ngumiti si Cynthia at ikinumpas ang kamay kay Terence. Huwag kang mag-alala. Maaari mo munang pag-isipan yan. Pupuntahan ka ni Little Cynthia mamaya. Kasabay nito, ang pader sa harap ni Terence ay bumalik sa orihinal nitong madilim na anyo, at ang liwanag sa silid ay nawala rin. Pumunta si Cynthia sa silid pulungan upang iulat ang sitwasyon at iminungkahi na huwag muna nilang galawin si Terence, kundi magtanong muna tungkol sa sunog. Interesado si Wang Dingtian at ang iba pa sa pinagmula ni Terence mula pa sa simula, kaya sumang-ayon sila sa mungkahi ni Cynthia. Sa katunayan, may mga tao mula sa bahay ni Wang na kasangkot sa paghahanap sa sunog, at alam ng lahat na maaaring nagsasabi ng totoo si Terence. Hindi lamang ang Alliance of Academies ang lumahok sa paghahanap para sa spirit fire ng langit at lupa. Nagpadala rin ng mga tao ang mga aristokratang pamilya. Bilang isang angkan ng mga sinaunang anting-anting, natural na hindi maiiwan ang pamilyang Wang. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng aksidente sa operasyong iyon, at halos lahat ng taong pumasok ay nalipol. Hanggang ngayon, wala pang naririnig na lumabas. Kung talagang sangkot si Terence, hindi siya basta-basta bibitawan ni Wang Dingtian at ng iba pa.
Dahil walang nakaligtas, gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyari habang hinahanap ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Higit sa lahat, nasaan ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Nagsimula ang mga wang ng isang lihim at detalyadong imbestigasyon, at para kay Terence, pansamantala siyang naiwan sa bilangguan. Lumipas ang 2 buwan sa isang iglap. Isang araw, sa wakas ay natipon ni Cynthia ang lahat ng impormasyong mayroon siya at nakumpirma na si Terence ay kasangkot sa paghahanap sa sunog. Malamang na ang Fayang College ang nagpadala sa kanya. Pagkatapos noon, si Terence na lang ang tanging henyo na nawala. Gayunpaman, wala nang balita tungkol kay Terence pagkatapos noon. Marahil ay talagang na-teleport siya sa isang lugar malapit sa bayan ng Qingxi. Kung hindi, mahirap ipaliwanag kung bakit makikipag-away si Terence sa sekta ng Heavenly Array noong panahong iyon. Sa kabilang banda, malinaw na naunawaan din ni Wang Dingtian at ng iba pa ang pinagmulan ni Terence. Ang mga disipulo ng North Island, si Fuma ng West Island, ang may-ari ng Middle Island Heavenly Elixir Pavilion, at iba pa ay hindi karapat-dapat banggitin sa pamilyang Wang. Sino ang mag-aalangan sa mga bagay na iyon sa dagat ng mahiwagang klase? Hindi naman masama ang titulong pinakamahusay na henyo sa bagong klase, pero simula nang sumali si Terence sa apoy ng langit at lupa, tila inakala ng paaralan na bumagsak na siya. Dahil dyan, magagawa na ng pamilya Wang ang anumang gusto nila nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa parehong silid-pulungan, iniuulat ni Cynthia ang kanyang natuklasan. Ama, kumpirmado na si Terence ay lumahok sa apoy ng langit at lupa. Tinanong siya ni Little Cynthia tungkol dito dati, at sinabi niya sa akin na ang kanyang nagyayelong apoy ay ang kasamang Spirit Fire Crystal ng Spirit Fire ng langit at lupa. Sinasabing para makuha ang kasamang Spirit Fire Crystal na ito, muntik na siyang mawala ng buhay. Sa huli, pinalad siyang mateleport malapit sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, at doon ko siya nakilala. 6,760. Naniwala na ngayon si Cynthia sa mga sinabi ni Terence. Pinaghihinalaan niya na pinatay ni Terence si Brian dahil sa apoy, hindi dapat mali iyon, kaya marahil ay hindi talaga pinatay ni Terence ang kapatid ko. Hindi pa nagamit ni Terence ang nagyayelong apoy bago niya hinanap ang apoy. Mapapatunayan ng mga tao sa paaralan ng Fayang na palaging ginagamit ni Terence ang apoy ng pagpipino. Sa puntong ito, nagsimulang magsisi si Cynthia sa kanyang mga ginawa. Pinagsisihan niya ang pagiging matigas ang ulo at ang paglalagay kay Terence sa alanganin. Little Cynthia, sinasabi mo bang nagsasabi ng totoo si Terence at hindi namatay ang kapatid mo, kundi nakulong sa Illusion Fog Space sa Timog Kontinente? Naisip ni Wang Dingtian sa sarili, nakakainis na bata, alam naming hindi pa patay ang kapatid mo, pero hindi namin sinabi sa iyo. Kung ganoon, kaibigan siya ng kapatid mo. Hindi ba't hindi nararapat na panatilihin siya rito? Head, masyado kang mapilit, hindi natin pwedeng pakawalan si Terence hanggat hindi natin nakukumpirma kung ano ang nangyayari. Malamig ang mukha ng ikatlong elder at agad siyang pumutol, natapos na ang paghahanap sa langit at lupang espiritu ng apoy. Walang nakakaalam kung nasaan ang apoy, at walang nakakaalam kung patay na ang lahat ng tao sa loob. Mahahanap lamang natin si Terence para sa mga sagot sa mga tanong na ito. Ikatlong elder, sinasabi mo ba na maaaring nakuha ni Terence ang tunay na Spirit Fire? Umiling ang pangalawang elder habang nakangiti, imposible yan. Ang isang tunay na apoy ng langit at lupa ay hindi kayang kontrolin ng isang batang tulad ni Terence. Gayunpaman, nagawa niyang makuha ang nagyayelong apoy. Maaaring nakita na niya ang apoy ng langit at lupa noon. Tama iyan, kaya hindi natin maaaring palayain itong si Terence. Bukod sa pagkuha ng kanyang nagyayelong apoy, kailangan nating humanap ng paraan para makuha ang lokasyon ng tunay na langit at lupang espiritong apoy mula sa kanya. Nagliwanag ang mga mata ng ikatlong elder. Kung ang nagyayelong apoy ay makapagbibigay daan sa pamilyang Wang na makagawa ng isang makapangyarihang anteng-anteng, mas magiging kamangha-mangha kung makukuha nila ang tunay na espiritual na apoy ng langit at lupa. Ama, mga nakatatanda, ang nagyayelong apoy ni Terence ay nagsanib na sa kanyang espiritu. Ang sapilitang pag-alis nito ay magdudulot sa kanya ng malaking pinsala. Malamang na hindi siya papayag na ibigay ang nagyayelong apoy.
Gulong-gulo ang isip ni Cynthia, at ang mapanlinlang na maliit na loli ay nasa mahirap na sitwasyon. Kung papayag siyang ipagpalit ang nagyayelong apoy, maaari ba natin siyang pakawalin? Sa isang banda ay ang kanyang mga kaibigan, sa kabilang banda ay ang kanyang pamilya, talagang nasa mahirap siyang sitwasyon. Little Cynthia, napaka-inosente mo. Kapag ibinigay ni Terence ang nagliliyab na apoy, magiging kaaway siya ng bahay ni Wang. Hindi natin siya maaaring palayain. Malamig na tumawa ang ikatlong elder, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang walang awang ekspresyon. Kailangan nating makuha ang nagyayelong apoy. Dahil nasaktan na natin si Terence, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol dito. Pipilitin nating kunin ang nagyayelong apoy at tatanungin siya para makuha ang impormasyon tungkol sa espiritual na apoy. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumulyap ang ikatlong elder kina Wang Dingtian at Cynthia at dahan-daang sinabi, "Siyempre, kailangan natin siyang ipaliwanag ang lahat tungkol sa ilusyonaryong espasyo ng ambon ng Timog Kontinente. Marahil ay magkakaroon pa tayo ng pagkakataong iligtas si Brian. Ganoon na baka walang halaga ang pagliligtas sa kapatid ko. Parang ginawa lang niya iyon ng biglaan, at wala siyang pakialam." Nagmura si Cynthia sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Tumingin lamang siya sa kanyang ama. Hindi maaaring madaliin ang bagay na ito. Nagatubili si Wang Dingtian at humarap kay Cynthia. "Little Cynthia, dapat mong alamin ang higit pa tungkol sa iyong kapatid, at tingnan kung handa si Terence na ibigay ang nagyayelong apoy. Tutal, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kusang loob niyang pagbibigay nito at ng puwersahang pag-alis nito. Ang pinsala at sakit mula sa sapilitang pagtanggal ng apoy ay ilang beses o 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa aktibong pagtanggal nito. Bukod dito, ang apoy ay masisira rin, at maaari pa itong maging baldado. Kung maibibigay lang ito ni Terence, makakabuti iyon para sa kanilang dalawa. Walang nakakaalam kung ginagawa ba ito ni Wang Dingtian para kay Terence o para sa nagyayelong apoy. Naiintindihan ko. Ibinaba ni Cynthia ang kanyang mga mata at tumalikod para umalis. Kung gayon, aakayin ko siya at hihiyatin. Ching, hindi mo kailangang maging magalang kay Terence. Kung ayaw niyang makipagtulungan, parusahan mo na lang siya. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa para sa iyo. Ngumisi ang ikatlong elder sa likuran ni Cynthia, na para bang hindi na siya makapaghintay na matalo ito para siya na ang pumalit. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko na ang gagawin. Hindi lumingon si Cynthia. Malamig niyang tugon at mabilis na lumabas ng silid ng pagpupulong. Bumalik ang liwanag sa madilim na selda, at itinaas ni Terence ang kanyang ulo upang tingnan ang transparent na pader. Kalmado siyang tumayo. "Terence, ano sa tingin mo?" Nagtama ang mga mata ni Cynthia at ni Terence at nakaramdam siya ng pagkakasala. Hindi niya maiwasang umiwas ng tingin, hindi naman nagmamadali. "Pwede mo bang sabihin muna kay Little Cynthia ang tungkol sa kapatid ko?" Kung ikukumpara sa nagyayelong apoy at sa hindi kilalang apoy ng espiritu ng langit at lupa, mas nag-aalala si Cynthia sa kanyang kapatid na si Brian. Kung darating ang ikatlong nakatatanda, malamang na si Brian ang huling mababanggit. Kung alam lang ito ni Terence, malamang tatanungin niya si Brian kung ampon ba ito. Kung hindi, bakit mababa ang katayuan ng anak ng pinuno ng pamilya? Kung pag-uusapan ng talento, si Brian ay tiyak na maituturing na isang henyo. Nasa maagang yugto na siya ng kanyang cultivation sa murang edad. Kung hindi lang siya isang walang kwentang young master, walang dahilan para maging invisible siya sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sasabihin ko sa iyo kung gusto mong marinig. Bahagyang ngumiti si Terence at naglakad papunta sa pader, nakaharap kay Cynthia. Noong panahong iyon, bihag ako ng mga spirit beast sa Timog Kontinente. Sa katunayan, matagal nang hindi magkakilala sina Terence at Brian. Kung hindi dahil sa katapatan ni Brian sa huling sandali, hindi sana siya napalapit ng ganito kay Terence. Maikling ipinaliwanag niya kung paano sila nagkakilala at naghiwalay, at hindi umimik si Cynthia. Tahimik lang siyang nakinig. "Nakikita ko, magkaibigan sina Kuya Terence at ang kapatid ko.
Tumango si Cynthia na parang tinatapos na niya ang kwento ni Terence, sa madaling salita, walang takdang lokasyon para sa pasukan at labasan ng illusionary mist space, at kakailanganin ko ang tulong ng sinaunang halimaw sa loob para makapasok. Halos ganoon na nga ang ibig sabihin niyan. Tumango si Terence. Ang malaking tulakan na ngayon ang Panginoon ng illusionary mist space. Kung hindi dahil sa mga void chain, hindi ito mabibitag ng illusionary mist space. Kumunat ang noo ni Cynthia, mas lalong nakakaramdam ng conflict. Hindi mukhang peke ang mga sinabi ni Terence. Kung wala ang tulong ni Terence, wala sanang pag-asa si Brian na makaalis sa espasyo ng ilusyon. Kahit hindi pinahahalagahan ng pamilya si Brian, gusto pa rin ni Cynthia ang kuya niya. Nagsisimula na siyang magsisi sa pagmamadali sa pagpapakulong kay Terence. Ang hirap tumigil sa pagsakay sa isang tigre. Terence, kuya, may kumpiyansa ka ba na iligtas ang kuya ko? Kung may tiwala si Terence, gagawin ni Cynthia ang lahat para mapaalis si Terence sa bahay ni Wang. Ano man ang mangyari, kailangan niyang humanap ng paraan para matulungan ang kanyang kapatid. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.